Good day mga kakambing. 1 week old na po si Twilight. Siya ay ating kakamustahin ngayong araw. Kasi po lahat na ng kambing natin ay nakapasok na dito sa ating cage at napainom na natin ng tubig na may asin at molasses at kunting feeds at vitamins. Yan po siya. Nagtatago po siya dyan sa ilalim. 1 week old siya ngayon. So ipakita natin yung kanyang itsura sa inyo mga ka-agree kung ano ba talaga itsura ni tawag doon ni Twilight. Itong nanay niya gusto pang lumabas. Oh, ikaw talaga, oh, busog na busog ka na. Oh, tingnan mo naman, oh, punong-puno na yung tiyan, oh. Overdose na nga eh. Oh, labas ka dyan sa iyong cave, baby. Pakita ka sa mundo. Itong si Twilight ay hybrid. Ito po itsura niya, oh. At 1 week, oh. Shadow siyang malaki. Oh, paglabas ay sa didian kaagad si Twilight na punta. Inalabas lang eh, didiin na kaagad eh. Yung araw-araw niyang gawain niya lang po, takbo, lundag, didi, tulog, takbo, lundag. Yan lang yung ginagawa niya sa buong linggo. Siya po ay 1 week old na. At estimate ko po yung kanyang timbang ay mukhang aabot siguro ng 8 to 9 kilos po siya at the age of 1 week. Age of 1 week po, yan po yung estimate ko. Kung hindi man abot, siguro yan sa mga 8 kilos po siya. Ang lalaki masyado yung kanyang paa. So sabi ko, sa lahat po ng mga kambing na ipinanganak dito sa aking munting goat farm ay siya po yung ipinanganak na sobrang laki talaga. Kasi nang ipinasok itong si si Sky dito ay buntis na po ito. Sabi ko sana ay magandang back yung nakasampa sa kanya doon. Sabi ko nga, nang lumabas kasi siya ay nag-iisa lang. Akala ko nga dalawa yung angging baby niya sa sobrang laki ng kanyang tiyan. Isa na yung lumabas. Kaya napaka super dambuhala at siya ay babae pa. Twilight po yung pangalan kasi itim po siya. Yung nanay niya ay Sky kasi puti. Day. Twilight, night, kasi black. Yan po. Ayan po si Twilight. Sandali. Ano ba Sky? Kung naman eh, binibidyo ko pa yung baby mo eh. Oh, patapusin na natin sa pagdidiyan at saka kunan ng ng magandang angle po si Twilight mga kakambing. Kasi nga ito pag dumedi puspusan eh, ang haba eh. Oh. Haba ng didian eh, oh. Inaano lang ng nanay niya pero minsan continuous yan, oh. Habang ayan, nakiliti yung nanay pag upo siya na tawag doon, dede. Sobrang haba po kasi ng kanyang tenga at sobrang haba. Sabi ko lampas more than sa kanyang bunganga, tip ng kanyang mouth. At yung katawan niya po, mahaba na design ng Anglo-Nubian, pero bilugin na design na naman ng bower. Kasi yung nanay niya po ay bower. Ito po ay traditional na bower. Sabi ko baka yung nakasampa sa kanya ay Anglo-Nubian. So yan po itsura. Ang haba ng tenga niya na Anglo-Nubian. Ang lapad ng tenga niya bower. Ganun rin po sa katawan, talagang grabe yung combination na kaya sobra siyang malaking dwelling. Sabi ko nga magiging magandang materialis ito. Kasi ibang-iba yung kanyang paglaki sa loob lang ng 1 linggo po. Ganyan na po siya kalaki. Inabutan yung upgraded na kambing tatay dun sa kabila na 3 months old. Mas malaki pa po siya sa 3 months old sa ngayon. Kahit na siya ay 1 week old pa lang talaga. 7 days. Magiging 8 days to be exact po ang kanyang age. So masaya lang po tayo na i-share sa inyo yung kanyang stature talaga ng katawan. Yan, walang katapusang didian eh. Mamaya matatapos lang yan pag ay siya mismo ay sobrang busog na. Ganyan po siya kalaki talaga. Ganyan ka-shiny, ganyan kakinis yung kanyang katawan. Minsan nahihirapan po siyang dumedi kasi nga sobra niyang tangkad. Kaya nakahiga po talaga siya sa sahig. At saka habang nakahiga yan minsan nakadede. Abot yung dede kasi pag lumuhod siya. So, ano na naman, tawag doon minsan. Sobra sa kasing tangkad.
Kaya minsan nahihirapan. Ayan. Ay, nako talaga, oh. Ayan, oh. Yan lang ginagawa niya. Dede, pahinga, takbo, lundag, takbo, lundag. Kanina nang inilabas natin sa labas yan ay halos 3 oras na sumama sa kanyang nanay doon sa labas. Oh, balik na naman sa lungga. Hindi lang talaga yung mga baby kambing. Napakaganda po talaga pag mayroon silang parang cave. Yung iba nga nakikita po natin mayroon parang box na ginagawa. Parang feeling po kasi nila safe po sila pag nakapasok po sila sa kanilang cave. Ganyan po sila. O yan, oh. Ayan. Ay, napataga. Ayan, Starlight, ha? Be a good girl. Always Starlight din, ha? Yan po. Gusto niya dyan. Kasi pag medyo maginaw yung panahon, hindi masyadong malamig dyan. Kasi may karton po. At saka may sidings po, kabilaan. So, yun talaga gusto ng mga kambing. Parang gusto nilang mayroon silang mapagtataguan ng kanilang mga katawan. So ito namang nanay niyang si Sky, sobrang taba nito dati. Sabi ko nga medyo nangangayayat kasi nanganak na. Pero mini-maintain po talaga natin yung pagkain sa kanya. At inom, dapat po araw-araw umiinom po siya ng maraming tubig at saka maraming kain para po may balik talaga sa kanyang gatas para maipadede sa kanyang anak. So napakalaking bagay po talaga na yung inahin natin mataba po. Maganda yung kalusugan pag nagbubuntis. Siguradong very healthy talaga yung katawan ng magiging anak niya, mga ka-agri. Yun po yung napakagandang tips. Sinabi na natin minsan yung ating tawag doon. Pag bibigay ng malaking investment ay hindi lang po direkta sa anak, dapat po talaga sa inahin. Kasi pag maganda yung pagbubuntis, maganda yung katawan ng inahin, sigurado magiging maganda po yung anak. Pero pag payat yung inahin, hindi maganda yung kalusugan ng inahin, malaking posibilidad po na payat din yung anak at hindi magtatagal, magkakasakit rin po at saka mamamatay. So, yun yung mga super tips na nalaman natin at atin na rin na experience at narinig na rin natin sa iba. So, yun mga kameme. O, so Sky, bye-bye muna Sky, ha? O. Gusto na talagang ito namang nanay niya parang sa anak Oh. So yun mga kakambing. Di na natin patagalin, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Nag-share lang po tayo sa inyo ng 1 week old nating baby kambing. Umabot halos 8 to 9 kilos na talaga. Prayer natin na dire-diretso na yung kanyang paglalaki at malusog. Para at the age of 2 months, pag nagka 2 months to 4 months po, dambuhala na po yan. Pwede siyang mag-hit within 3 months to 4 months age. Pag sobrang lumaki po yung klase ng kambing na yan. Estimated ko po, mas lalaki pa siya sa kanyang ina. Kaya dahil yung stature ng kanyang katawan, sobrang pahaba talaga po. Pahaba talaga yung katawan na bilugin, parang bower. So, I'm not mistaken, nasa F3, F4 na po siya. Kasi yung nanay na po ay F3 po ito, sabi. Double tag. F3 po ito. Siyempre, hindi naman tayo 100% na ganun kasi yan ang sinabi sa atin ng pinagbilhan natin. Pero kung pure blood yung nakasampa sa kanyang nanay, mas aakyat po yung grading niya. So, hindi natin talaga alam. Yan na lang yung ating tawag doon. Parang estimation na lang, estimated na lang. Pero kitang-kita naman po talaga sa mukha ng kanyang anak. Sobrang lapad at haba ng kanyang tenga, mas mahaba pa sa kanyang bunganga. Ano nangyari diyan? Bakit sino yung nahanap mo, Gore? Anyari, Gore? Mayroon na ba naman naghihit sa ilalim? Anyari. Kinagat ka ng ants? Anyari? Oh. Ayan. Ano yan? Ba't bigla kang lumabas sa lungga mo? Oh, kinagat yata ng May ants ba dyan? Tingnan ko lang sa loob. Baka may ants. Baka may mga langgam. Bibigyan po tayo ng napier grass sa kanila. Para po sa kanilang hapunan. Kahit na super busog na po sila. Mayroon pa silang hapunan na napier grass doon. Bale mga 30 to 40 kilos pa po yun. Na ibibigay po sa kanila para super silang busog. So yan po, bibigay po tayo ng kanilang pang dinner.
na napier grass. Kahit na sobrang busog na sila, basta mayroon pang napier grass, kain at kakain pa rin po talaga yung ating mga kambing, mga ka-agri. Ito yung nakita natin mas magandang pang-development ng kanilang katawan, kasi nga kahit na super busog na yung si Shinrik Jr. ay mayroon pang nakatambay, lalong-lalo na po itong si Don, kasi pinupuntriya natin itong talagang mapataba ng gusto ito, kasi 3 months ko siyang buntis, 2 buwan na lang mga anak, kaya nagbibigay tayo ng sobra-sobra, kasi yung estimate ko sa kanya kaya niyang ubusin po 8 kilos, pero yung pang 1 day niya hanggang 10 kilos, pero kahit siya busog na po, yung binigay po natin ay more than 10 kilos po yan pa rin, kahit siya ay currently na busog mga ka-agri. At ito, yan po. Ito, nang aagaw pa eh. Andyan na siya kanya eh. Nang aagaw pa siya dito. Kasi yung feeder natin hindi natapos eh. Hindi fully nagawa ng tama eh. Kaya sabi ko, gagawin natin ulit yan pag magka-time. Para magiging maganda. Mas maayos na feeder. Yung mga maayos na feeder po, yung ganyan talaga oh. Ito talaga oh. Para kulang po sa tawag ng hulog. Hindi nahuhulog. Kasi hindi tayo makapag-chop-chop. Kasi pag itong napier grass na chop-chop po ito, ay less po yan sa, tawag doon, sa waste. Kasi hindi nahuhulog sa ilalim. Pag kinagat ng kambing, kung may lang 2 inches, 3 inches lang, kain na lahat, hindi na nahuhulog sa ilalim. So yung minsan ginagawa na yan, mamaya po, pupulutin pa natin yan, kasi po hindi naman siya marumi. Kasi malinis pa naman po yung sahig, hindi pa nakapupo ng bago at nakaihi ng bago. So, maya konti, kinukuha na naman natin yan, nilagay ulit sa feeder. Pero pag ganito klase dito po, ito, halos walang natitira dito. Ubos na ubos at halos walang nasasayang. Wala pong nahulog sa basta-basta sa side niya. Kasi pag kumagat ng napier grass, itong si Don, hindi lumalabas yung ulo sa feeder eh. Kaya pag nahulog, dyan lang pa rin sa loob talaga ng feeder, mga ka-agri. So yun yung mga nakita nating mas magandang tip para nga mas lalong gumanda at lumusog yung ating mga kambing. We're here. Thanks all.